Magandang gabi. Bago maghating gabi, meron tayong malakas ang istorya nito. Nabasa ko po sa post ng National Bureau of Investigation, particular ng bagong NBI Acting Chief na si Attorney Angelito Magno, na ang sinabi daw ni Amy laban sa kanyang kapatid na si Bungit na si Ading ay bordering on libel. Bakit hindi mo na sabihin direkta, Attorney Magno, na libel o libelous o whatever? Ano ka pa, ha? Playing safe? Yeah, Attorney Magno, playing safe? Ay, nako. Siyempre, babanggaan, dalawang bato yan. Bato versus bato yan. Siyempre, magkakapatid yan. Kahit anong gagawin mo, makapal pa rin ang dugo sa tubig. Yun po ang yan ang pangyayari na titingnan natin kung mangyayari nga ba yan. Pero I doubt it na magsampa ng libel si McCoy as with what BBM. I doubt it so much. Unang-una, alam ko ang dahilan kung bakit ayaw. Ang unang alam ko na dahilan ay totoo kasi. O sino ang panig sa akin na totoong addict si Kan? Si naniwala ko kay Ivy. Si Ading. Naniwala ko kay Ate Amy na talagang addict ito si Ading. Alam nyo, ladies and gentlemen, despite the fact that they floated or they posted two documents purported to be two separate drug tests on Mr. BBM, I do not believe that he is drug-free. Alam mo na kasi, alam ko bilang abogado po na ako, na expert ako, maraming paraan po para magiging negative ang resulta. May alam pa ko dyan, kung siya po, pag-usapan, ang gagawin mo, iminom ko lang ng gatas bago ka magpa-drug test. Wala na. Lalabas na negative. Yung iba marami pang alam kung ano ginagawa. Yung ibang paraan ay may daya, magdadala ng sariling sample na ihi ng ibang tao. Tapos kunwari ihi mo. O, negative din. May iba pang pamamaraan. Dadayain ang resulta. Kasi po, yung nakita nating drug test doong nangyari noong November 2021, bago mag-eleksyon, yung kasama pa niya si Vic Rodriguez. Lumalabas po kasi ang papel na yon, nagpa-drug test si BBM kasi election issue issue sa election. So nagpa-drug test siya kuno sa St. Luke's. And it took only 2 to 3 minutes to complete, to have that result. At ang ginamit po na Judge Amel Motitalib na tool or device for testing, yung nabibili lang sa Mercury Drug. Na pang lang, kumbaga parang fast food. So, ihi ka, ilagay mo doon sa pwede nga do it yourself eh. Ilagay mo doon sa sample at pagbalagay mo doon, kapag magguhit, negative ka. Kung walang guhit, positive ka. Pero yung guhit na minsan umabot pa 5 minutes o 15 minutes bago lumabas kung may guhit, kung wala. So, big sabihin, kinakabahan ka na pag walang guhit after 10 minutes na gumaganong-ganon. Kailangan lalabas ang isang guhit. Yan naman po yung tinatawag na over-the-counter available drug test kits. Pero pinaka-epektibo po na
Kaya nga kita mo dyan, magtatanong ka bakit may tinatawag na confirmatory test. Mayroon pong tinatawag na confirmatory test sapagkat po, pwede pong mangyari na may fault, not completely precise, yung mga kits. Ang ginagawa po sa mga pulis, mga random drug testing, sa mga empleyado sa mga private companies. Kagaya sa amin noon, sa private company pa ako, may nag-drug test sa amin noon na random, isa ako sa nakuha, negative ako. Pero yung ibang, alam ko na mga media men doon, mga photographers at saka reporter na positive, kani-kanyang sibat. Natingin ko lang positive. Hindi ba naman positive? Pero sa mga pulis, may mga naging client po ako na naipanalo ko rin na hindi natanggal sa pagkapulis. Nagiging positive sa random testing. Pero mayroon pong tinatawag na confirmatory test. Nagkaroon po ng confirmatory test sapagkat kinikilala po na yung mga binibili sa Mercury Drug, sa Watson, o kung ano pang mga drugstore sa Rose Pharmacy, na okay lang yung mga the generics pharmacy. Banggitin na natin lahat para wala akong pabor. O kaya TGP, Tau Gamma Fe. Hindi naman siguro. Siguro may-ari ng TGP Pharmacy, Tau Gamma Phi. So anyway, isa sa mga sikat na mga fraternities. So anyway, ang akin lang di masasabi, kaya nagkaroon ng confirmatory test kasi mas masusi po ang pangalawang test na ginagawa diyan sa mga PNP ng mga, pati sa mga empleyado, mga teachers. At kung lalabas po yung na-negative sa confirmatory test, yun na yung klaro. Tapos, may panibago yung pinakamatibay na drug test na hindi nagbabago, na very efficient, precise, 100% almost yung efficiency ay yung hair follicle test. Ang problema ko lang sa hair follicle test ay wala akong hair. Sa best regard din, Amil. So, Raha Sulaiman, 1 room, 154. Ako naman, yan, Mat 17 is the killer subject in MSU. Kagaya rin sa UP, Mat 17 din ang killer. Pare-pareho lang tayo kasi ng subject name and subject number of units sa University of the Philippines. So, anyway, I'm proud to tell the world that I got a grade of 1.5 only in my Math 17. So anyway, matagal na yun. Your grade in math does not define your success. Ganun lang kasimple. So anyway, balik tayo sa drug test. Marami ako na panalo mga pulis na kinasuhan ng drug test. Pinaparetire, binibigyan ng options You retire or you resign or whatever para lamang hindi ka kakasuhan kapalit ng hindi kakasuhan, mag-retire ka. Yun early retirement. But nevertheless, ang pinag-usapan po sa drug test, na pinakita ni Bongbong ay 2 drug test. But then, all I know is, napanood natin sa Senate hearing ni Bato, na kung saan si Agent Jonathan Morales yung topic at pinatawag yung taga St. Luke's. Sinabi niya mga 2 to 3 minutes lang daw na lumabas ng resulta. If you will believe in that, talagang sasarado ang mata mo, lalo na kung empleyado ka ni BBM, talagang sasarado ang mata mo. You will proclaim to the world, BBM is my president. So, pero itong problema, alam ito po ng mga abogado. The problem is, mukhang may umuudyok kay Ading, nakasuhan niya ng cyber libel si ate. Yan ang issue ngayon. Pag kinasuhan niya, anong expectation niyo? Kay Jackie Stimule, ano kayong expectation mo kung kakaso si ate kay Ading?
explosive ito. That's the worst thing. Kung ako lang tanongin nyo, that is the worst thing that BBM will do. Kaya nga tama din ang galaw niya, do not mind. Kunwari, do not mind. Pero masakit man sa loob, do not mind. Kasi oras po na magsampa siya ng kaso, puputok po, magkukulaps siya. Bakit po magkulaps? O lahat ng mga abogado alam ang gagawin. Halimbawa, ako yung defense lawyer ni Amy. Wala ko ibang gagawin dyan. Your Honor, libel has 4 elements. Para ma-memorize yung elemento ng libel, sabihin na DIMP, DIMP. It's DIMP. What's D? The defamatory imputation. Consisting in the words uttered by Ate Amy in front of more than 600,000 people at the Loretta Quirino Grandstand, where she even cried to the hilt by saying, "Ading, umuwi ka na! Adik ka!" Oh. So, that is defamatory. No doubt it is defamatory kahit anong definition mo ng adik. No doubt it is defamatory. Anyway, para malaman mo kung defamatory, ibig sabihin defamatory, nakakasirang puri. Para malaman mo kung nakakasirang puri ang sinabi ng isang tao sa laban sa isang tao, the test of ordinary minded persons is the basis. Hindi mo na kailangan komplikasyon. Do not make use of the play of words para mo mapapatunayan na yan ay defamatory o hindi defamatory. Yung ibang style, nagtatanong, adik ka ba? Well, that is debatable. May iba namang nagsasabi, kaya nga sinasabi, pinapatanong, kunwari lang para makalusot. But the thing is, the message is clear that he is implying or she is implying that somebody is addict or not. Yan ang unang elemento. So sa una pa lang, I am conceding. Pag sinabi na, magtinanong, nakakasirang puri ba yon? Yung salita ni Amy, na si Ading ay addict. Pati si Sandro, taasampa din ang kaso. Addict si Sandro. Pati si Lisa, addict. Defamatory ba yon? Yes, no doubt. I agree it is defamatory. But then the problem is, there are other elements. So after the defamatory, pero hindi pa natin masasabi na libel. Kasi kompletuhin mo yung 4 na elemento ng batas, ng libel, para magiging libel yon. At kung mapatunayan na social media mo pinalabas, at mapatunayan naman kasi ang speech live all over the world, ay magiging cyber libel. Ang pagkakaiba sa ordinary libel at saka cyber libel ay ganito. Ang publication ng ordinary libel ay maaring sa sulat, maari sa radio station, maari po na nasa newspaper, or maari sa libro. Doon nilagay. Ang cyber libel naman ay sa social media. O di kaya text. Ay ba, bakit kinonsidera yung text na cyber libel? Kung ako tarangin mo, hindi. Electronic media kasi. Kahit sa chat messages, sa Viber, sa Instagram, sa Twitter, yan ang cyber libel. Yan ang pagkakaiba nila sa nature. Ang isa pang pagkakaiba nila ay sa parusa. Ang parusa po ng libel ay medium ng prison correctional. Ano pag sinabi, bakit may medium? O sige, mag-lecture na ako kung anong mga medium, maximum, minimum. Ganito po yun. Sa Pilipinas, may tinatawag po kasi lahat na may criminal laws natin, kada crime, mayroong tinatawag na elemento. Pagkatapos mo masatisfy mo lahat ng elemento, magpupunta ka na ngayon, pag napatunayan mo, pupunta ka na sa pagpaparusa. Ngayon, iniutos po sa indeterminate sentence law na kung mapatunayang guilty ang isang tao,
ang pagpaparusa sa kanya ay hindi kung ano nakasulat sa ano sa batas na ganun, kagaya na medium correctional. Pag sinabi mo friction correctional, mamaya ko na siguro paliwanag yan. Dito muna tayo sa elemento kasi baka maguluhan ng isip niyo. Okay, ang unang elemento defamatory, no doubt nag-exist. Ngayon, ang diferensya lang doon sa cyber libel, kung mapatunayan na ginamit dito sa social media, ang parusa mo ay one degree higher. So, kung prison correctional, ang parusa sa ordinary libel, na ibig sabihin sa dyaryo o sa radyo, isang antas na taas ay magiging prison mayor. Prison mayor medium. Kasi one step higher. Ang prison mayor medium, ang prison correctional ay nasa 4 months starting from kwentahin natin. So, there are 6 years in prison correctional maximum. Ngayon, bago mag-prison correctional, merong tinatawag na aresto mayor. Ang aresto mayor ay 6 months. So, bawasan mo ng 6 months ang prison correctional na 6 years. So, how to reduce? How to deduct? To make it easy, i-convert mo sa month ang taon. So, 6 years times 12 months in 1 year ay 72 months. So, 72 minus 6 years ng 6 months ng aresto mayor, magiging 66 months na lang. So, ibig sabihin, kada period divided by 3. Kasi minor, minimum pala, medium, at maximum. Sa minimum period, so 22 months. Plus 22 months, medium period. Plus 22 months, yan po, pati para maximum. So, kung ilan pala yung parusa mong kulong sa minimum, maximum ng minimum ay 6 months sa aresto mayor plus 22 months, that is 28 months. So that is divided by 12, that is 2 years and 2 months. Yan ang range ng minimum. So, kung ang utos ay medium, ang parusa, so ang medium is for 2 years and 4 months plus 1 day. 1 day magsimula. Up to, magdagdag ka naman ng 22 months diyan sa 28 months, so magiging 30 months. Ako, 50 months. So 50 months, 48 is 4 years. So may sobrang 2 buwan. So 4 years and 2 months, maximum. Yan po ang kwan. Ngayon, kung gagawin mo yung degree higher, magiging ang pagitan sa gitna ng prison correctional na 6 years at saka yung prison mayor ay 6 years din. Kasi maximum of 12 years. So, ganoon din, i-convert mo sa months at divided by 3, yan ang pag-convert ng mga minimum. So, abot sa mga 8 years. So, ngayon, pagbabalik na natin ngayon sa balik na tayo sa elemento. Napatunayan natin, wala, i-concede ko na may defamatory imputation. Kung akong abogado ni Amy, gano'n na gagawin ko. Number 2, elemento is D-I-M-P, deemed. Pangalawang elemento ay identification. Ibig sabihin, or identifiability. I do not want to use the word identifiability, which is being used in the jurisprudence. Why? Because there is no such a word as identifiability in the dictionary. Aywan ko ba kung bakit hindi nilang binago ang Webster Dictionary, idagdag ang identifiability as a new English word. Pero nevertheless, it only means one thing. Nakilala ba? Tinukoy mo ba? Kinilala mo ba yung siniraang puri mo? Yan ang pangalawa. No doubt, kinilala ading BBM. There is no other person who could be identified as ading except for BBM. Ganun lang yung simple. Sabi siya, may 2 elemento na. Pangatlo, M, malis. Pag-usapan natin mamaya ang malis. Unahin ko muna, pang-apat na elemento, P, deemed, P, publication.
Ngayon, walang problema na publish. Kasi nagsalita pa nga, ang dami pa nga coverage. The whole world listened to Amy when she spoke. Ganun lang kasimple. So ngayon, ang tanong na lang, may malis ba? Ako ang abogado ni Amy. Your Honor, whenever the subject of the defamatory imputation is a public officer or a public figure, sabihin na, Tagalogin ko na lang, kung ang sinisira ay isang opisyal ng bayan o di kaya isang popular na tao, ang ginagamit po sang-ayon sa ating paulit-ulit na desisyon ng Supreme Court ay yung tinatawag po na actual malice. So, ano ginang actual malice? Makinig kayo kasi ito yung magiging basihan. Makinig ka, BBM. Tingnan mo kung mananalo ka o hindi. At ang conclusion ko po rito ay hindi mananalo si BBM. Bagkos, ang problema, malagay siya sa balag ng alanganin. Kasi kung gusto niya manalo, may isang option lang siya and he has no other choice. Patunayan niya, okay, ganitong actual malice. Actual malice is defined as this. It is a circumstance where the imputation is false. That's number one. Number two, circumstance requisite to complete the circumstance of malice is this. The speaker or Amy knew it was false. Dalawang circumstance lang yan. So kung hindi totoo at alam ni Amy na hindi totoo at sinabi pa rin niya, guilty si Amy. 4 ng elemento. But then, ang tanong, totoo ba o hindi? Pag kumasa si Bongit, kapag gusto niyang manalo at sa tingin niya ay negative na siya, wala siyang isang gagawin. Kundi, hilingin niya sa judge, Judge, I want to prove that my sister, who I have been respecting to for so many years, for more than 60 years. Kasi 67 sa ngayon eh. So magsi-70 na rin ata si ate kasi 67, mga sa tingin ko 68 or 69 si Amy. Committed the act of libel against me. Imagine, she destroyed my reputation to the whole world, not only to the Filipinos, not only to the fellow Ilocanos, but also to the whole world. Because the rally of Iglesia ni Cristo was covered by almost all media entities in the world. Kahit sa New York Times, binabalita. Sabihin sa New York Times, Philippine President exposed by his own sister as drug addict. Grabe. So ngayon, the only way na mananalo si Amy, si BBM, kay Amy, kasi actual malice ang sukatan eh. Actual malice. Ang actual malice naman, yan ay ang pinaka-leading jurisprudence, the leading decision of the Supreme Court. For that is what we call as Gingging versus Court of Appeals. GR number 128959. It was published on September 30, 2005. Yan ang Gingging versus Court of Appeals. Pasalamat ako. Ang nagdesisyon yan ay si Justice Tinga. One of the best legal minds who graduated from the University of the East. Yan, magaling yan. Isa pang UE na alam ko na magaling sa UE, galing sa UE si Justice Japar Di Maampaw. Meron pa iba. Sa UE rin nata nang galing si Bersamin. Pero ako hindi ako UE galing. Ako naman ay galing sa
MSU, Mindanao State University, for my undergrad course, and I graduated with a degree of Bachelor of Science in Civil Engineering. And right now, as I speak, I am a licensed civil engineer. I graduated with uh, as a consistent full scholar sa MSU. Kaya pasalamat ako sa MSU. Without MSU, I could be nothing right now. But nevertheless, when I studied for my Juris Doctor, for my degree of Doctor of Jurisprudence, I graduated from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila College of Law. As a scholar also of the College of the Manila. Kaya tawag sa amin noon, ISCO. ISCO ng Maynila. Hindi si Mayor ISCO ISCO, Iskolar kasi kami. So, with that, ang tanong ngayon, paano manalo si Bongbong? The only way he can win is for him to submit himself to a follicle test. Kasi pag ako abogado ni Amy, Your Honor, we are not afraid of what was said by my client in that pompous rally of Iglesia ni Cristo. We will win this case if the accuser, Bongbong Marcos, will not subject himself to a hair follicle test. It is only the hair follicle test that is the standard, just for us to know, to have that almost perfect efficiency to say whether that person is an addict or not. No. Ano kaya reaction ni Bongbong? Kung halimbawa, nagamot na si Bongbong, nagpa-drug test siya, negative. Ano gagawin ngayon? Tatalo kami, di ba? Matatalo kami kasi yung the root of a libel case, it is rooted in the truth or untruthfulness of the claim of Amy na addict si Bungit. So kung mapatunayan ni Bungit sa hair follicle test, I demand that the hair follicle test be conducted in court. In the presence of the judge, in the presence of selected vloggers, to be live streamed to the whole world. With this, I do believe Bongbong will not file a libel case against Amy. Kasi sa totoo lang, Bongbong Marcos, kahit kapusuhan mo ko ng libel, I dare say, addict ka po. Yung isa sa nagsabi sa akin yan ay, marami nagsabi sa akin yan, mga reliable sources, people who know you. One of them was your classmate at LaSalle Green Hills. Yan po. So ngayon, sinasabi ko lang, confident ako na mananalo ako at saka si Amy kung ako abogado ni Amy. Ganun lang po kasimple yan. So, ibig sabihin, kung kakaso si Bongbong, nakikita ko po, ma-validate ngayon yung speech ni Amy. At kung ma-validate, maraming ibang nagdududa pa ay maniniwala na ngayon. Kasi ang dating yan sa mga tao, bakit ka kumaso ng libel? Ibig sabihin, totoo yun. Alam mo, yung mga ganong paninirang puri, damn if you do and damn if you don't. Masisira rin ang puri mo kung hindi ka magsasalita, kung hindi ka magdedepensa, kung hindi ka magsasampa ng libel case. Masisira din ang puri mo kung magsasampa ka ng libel case. Pero, the best thing to do, if I were Bungit, hindi ka na magsampa ng libel case. You take the stage. Ikaw mismo mag-microphone. Harap ka sa publiko. Ikaw mag-live stream. At kukuha ka actual mismo ng buhok at doon mismo sa harap ng live stream, i-process sa laboratory. At doon malalaman, makikita ng buong mundo
kung ikaw ba ay addict o hindi addict. That's the best thing that you can do. If you can do that, promise, I will not hit you again. I will not criticize against you again. Pag gagawin mo yan, yan ang pangako ko. At syempre, i-criticize ko naman rin si Amy. Ganun po mangyayari. Yan po ay pangako ko. At ipaglalaban kita. To the hill. At mula doon, ang magiging theme song ko, pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa nitong pagsubok. Okay? Ganun naman po ang ma-expect. Pag kumagat si BBM na magsampa siya ng live, ang problema ko naman ngayon, si BBM ayaw magsampa. Ang pinaka-problema ngayon, kung si Lisa naman magsasampa, nako, Guerra Mundial to. Ang sabi ng Espanyol, Guerra Mundial. Kung sa English pa, World War. Siyempre, mas matindi mag-awayan yung maghipag kaysa magkakapatid. Tapos, magsampa din ng kaso si Andrew. Dalawang kapatid, si Sandro, at dalawang kapatid ni Sandro. Tatlo silang lalaki. Halo-halo sa, matatapos na ng termino ni BBM. Hindi na siya makakonsentrate. Masisira diskarte niya. Kasi kung kahit hindi siya magkaso, kung kumakaso ang asawa niya at yung tatlong anak niya, kahit isa lang sa anak niya kakaso, wala na, sabog na ang diskarte. Yan po ang aking nakikita. So, alam nyo na ngayon ang batas ng libel? So ngayon, tatalakay natin, paano kaya kung napatunayan na negative siya? Mananalo pa rin ba kaya si Amy? Yan ang tanong. Kung ako abogado ni Amy, mananalo. Paano mananalo? Your Honor, may tinatawag po na depensa sa libel. Just to prove that I did not have any malice is also to prove gidyo mo. Ano yung gidyo mo? Ang ibig po sabihin ng gidyo mo, good intentions and justifiable motive. So kung mapatunayan ko na may good intention at justifiable motive si Amy, panalo kami. Ano naman yung good intentions and justifiable motive? Bago ko sabihin, hango po yan sa Article 354 ng Revised Penal Code. Nagsasabi yung presumption of malice. Yung title ng artikulo na yan. Sinasabi, malice is presumed for every defamatory imputation. Except, may exception. If it was done with a good intention and justifiable motive. Ano naman yung intention at justifiable motive? Ang iba pang exemption dyan is, if it is a statement that is considered as a simple report of an incident without additional comments. Pero nakasimple. And with more reason that those are the reports made in the official proceeding. For example, yung mga hearing sa House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Ang isang exception, if it is, or if it were, ang tamang salita, were, if it were a private communication given only to the person who has the authority to act on the matter. And if we speak of authority
It must be the authority vested by law. Okay? So, balik tayo sa video mo. Good intention and justifiable motive. Anong intention? Masama bang intention ni Amy? Sasabihin lang namin, Your Honor, he is my brother and the president at the same time. My motive is to cleanse our family with the shame that has been haunting us all the way, all the time. That we are a family of drug addicts. So that my intention in doing that, there was no other means. Because I tried other means in talking to my brother, but he has never been listening to me, and he has been snubbing me whenever I would talk to him about his personal problem. So there is no other way except to speak that before an INC rally. Yan ang motive, di ba? O malinis. Ngayon, kung hindi kayo conforme sa argumento ko, gagawin ko naman, Your Honor, the accused can only be convicted by proof beyond reasonable doubt. So ngayon, kung may duda, kung tanggapable ba ang aking argumento sa motive o hindi, may doubt. Panalo pa rin kami kasi may doubt eh. Reasonable doubt na. Sabi ko, Jumo justifiable motive. Gidyo mo, good intention and justifiable motive. Isa lang yan. Ang ibig sabihin niya. I could also use another defense, which I call as the right of the people to criticize their own public officers. And that is written by Justice George Malcolm, who is the person who founded the University of the Philippines College of Law. He is the father of the UP College of Law. Kaya nga mayroong Malcolm Hall dyan sa UP. Malcolm wrote his decision in the case entitled U.S. versus Felipe Bustos Jr. JR number L12592. It was decided on March 8, 1918. Much earlier than the monumental decision on the Supreme Court of the United States, or SCOTUS, in the case of New York Times versus Sullivan. In the decision penned by Justice Malcolm, he said, the interests of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Public officers must not be too thin-skinned to all criticisms concerning his performance in public office. Tapos ang laban. O bakit? Issue yan eh. Issue pambayan. We have the right, IB has the right to criticize her brother. Because it is necessary for the maintenance of good government and the interest of the society. And he is not entitled to be too thin-skinned or onion-skinned. Yan pa lang, panalo na kami. Ano pag ibang depensa? O yung ibang depensa ay yung tinatawag na fair comments law. What is fair comments law? Fair comments law was taken from the decision of then Justice Villosillo in the case of Art Borjal versus Court of Appeals. In that case, it was
published by the Supreme Court or released by the Supreme Court on January 19, 1999. And its docket number is GR number 128466. So with that, sinabi ni Justice Bilusilio, if the comment made by Amy is based on fair supposition of facts, then no matter how far would be her comment compared to facts that he relied on, she is entitled to acquittal. Mananalo pa rin kami. O bakit ano ba yung relevant facts para manalo kami? Yung relevant facts is laging nagdadaking. Laging lumalayo sa usapin. Si Bongit na magpa-drug test. Yung huling usap sa kanya, hindi pa rin siya papadrug test. So, nagdadak away siya. So, ngayon, sasabihin niya, hindi, nakadalawang drug test na ako. Well, that is not enough. Because the last drug test that you had was dated November 2021. And it is always a possibility of time and of people, as a matter of habit of life, that a person who is not an addict yesterday can be an addict today. So the only way for me to be said as guilty is for you to prove that at the time that I was speaking before millions of people to the world, you were not an addict. But the only way to prove that is you have to subject yourself now to hair follicle test. Wala, panalo pa rin kami. So, after listening this, lahat kayo, pati NBI, si Atty. Magno, do not even suggest that BBM will file a libel case. Si Sandro will file a libel case. Si Lisa Araneta Marcos will file a... Mananalo po si Amy kahit anong baliktarin yung mundo. Iiyak pa ng mundo. Hindi kayo mananalo kay Amy sa libel na yan. So with that, maraming salamat po at ako'y magtatawag na lang dito. Shout out sa mga kaibigan natin. Si Alina or Alina, good eve, Sir Toto. Akatsuki, Katoto, kapag hindi ba bumaba si BBM, magiging legal na ba ang droga sa bansa? No? Kita mo naman ang epekto niyan, BBM. Oh. Because of that statement of your ate, ang inisip na ngayon ng mga tao, legal na maggamit ng droga kasi ginagamit po para lagi kang gising sa iyong trabaho. At one time, Romel Marbel were also saying that. Work extended na yung paggagamit ng shabu. Alina, itsura namin ni BBM sa kilos at pananalita, halatang bangag. Ang itsura ni halatang bangag. Kita mo yan? So, Amel Mutitalib, Assalamualaikum, Doc Attorney Engineer Toto. Ay may diferensya talaga mga Filipino people, but ang tagal mag-react. Lahat yata na government agency na panahon na ni Bongit ay mga korap at sinungaling. Maria Victoria Agoncillo. Marami naman po, Dr. Toto, magpapatunay. Isa na si Cathy Binag. Oo. Personal na kaalaman ni Cathy Binag na naghitit daw sila, nag-sip sila ng cocaine doon sa bahay ni Anton Lagdamio sa Forbes Park. So Akatsuki, yung iba na hihiram ng ihi kahit pa may bantay, pwede magawa ka toto, itatago sa loob ng pantalon. Tama ka, no? Tama ka, kahit naka-plastic lang. Tapos kunwari, buksan mo, lumabas sa plastic ang ihi. Tama, no? Ang galing, no? Galing ng ideya. After Burns, 5142, kalbu. Tiyatama ko kalbo. Bakit? Kalbo naman ako, Bakit mo patawagin ako ang kalbo? At least, hindi mo ako mapahir follicle test. Wala akong book, Amel Mutitalib, corruption becomes functional when the system fails. Correct you are, sir. Bruchacha Barutso. Shout out, Doc Toto. Brucha Barutso. Like dan, salamat po. Si Jacques Demolay.
Kahit anong gawin nyo, hindi nakaupo si Inday Sayad dahil ayaw sa kanya. Hindi, huwag mo sabihin tao. Mas, I dare say to you, Jackie Dimuli, pag magkaroon ng eleksyon sa ngayon, si Sara panalo. Kasi mas marami ang didiis kaysa hindi didiis. O ito pa si I. Aronsten Lacuna. O, galit naman sa aking ugok. Ang sinabi mo, magdala ng ihi, kaugokan na yun. Magbigay ka ng ihi. Mismo sa testing center, napaka-ignorante. Amel Mutitalib, best regards, Doc Engineer Tatsuki from RSH, Raha Sulaiman Hall. 154, Emission Marawi, March 17 is the killer. Survive ako sa March 17. Jacques Dimole, bawi na lang kayo. Next slide. Chacha Barucho, proud to be a South Cotabateños. Wow! Salamat pariho gali kita nga taga South Cotabato. Kevin 63, marami nagsasabi na gumagamit si BBM ng cocaine. May video na paano pa. Sniper Japan, Charit. Charino, Sniper Japan, Charit. YPH, SDS, guilty. Guilty ba si Amy? Sniper Miss Emily Soser, Tansakdan, okay. Romel Bingson, good evening po, Tirador Dr. Toto. Magpapalabasan ng ebidensya. Eksakto, kabsat. Okay. Perlina Enriquez, hi attorney. Jacques Dimole, I'm not a PBBM supporter, just like Kaper Silapit. Ayaw namin sa mga supporters. Jacques Dimole, PBBM will not fall on your stupid trap. Siyempre may mga advisor yan eh. Kibini 63, kawawa adik family. Yan, bahutot. Magaling ka talaga, attorney Toto. Jacques Dimole, hindi drug test kailangan ni Amy Lacson, kundi DNA test. Sabi naman ni Amy, okay. Sabi kasi ni Sandro sa kanya, hindi yan ang asal ng tunay na kapatid. Kinukurot ni si Amy. Kasi ang kwento, umiikot na kwento, si Amy ay anak ni Mayor Arsenio Lacson. Kasi ang nakauna kay Imelda ay si Arsenio Lacson. Yun ay nung naging tumakbong Miss Manila, si Amy. Si Imelda, ang ganda-ganda nung araw yan. Na pinanganak yan sa San Miguel, Quiapo, Manila. So, tumakbo siya, sumali siya sa contest ng Miss Manila. Ang Diyos, tabla sila nung isa. Nakalimutan kong pangalan nung isa, nakalaban niya. Di, para manalo si Amy, nakipagkita siya kay Mayor Lacson. Alam mo si Mayor Lacson, barako. Alam mo na ibig sabihin. Pero kwento lang yan. Kinaklaro ko lang, kwento lang yan. Pero yung kwento ay usok. Usok kay unti-unting nawawala, nalilito. Bawat usok. Yan ang usok. Pag sinasabi may usok, may apoy na pinanggalingan. Okay. Sabi naman ni Amy, Jacques Dimole, sige, payag ka mag-DNA test para patunayan ko ang tatay ko, si Makoy. Pero sa isang kondisyon, magpa-hair follicle test kayong lahat. Ay, nako. Sino panalo dito sa publiko? Natatawa na lang tayo mga observer. Pero with that, I dare say na addict talaga si Bungit, si Sandro, si Lisa. Ang dagdag pa niya kay Lisa, yung namatay si Paul Tantoco doon sa California. Doon sa Hilton Hotel. Natagpo ang patay si Paulo Tantoco. Overdose. May report na ang official doctor ng California Police at saka yung California Police mismo, yung Beverly Hills Police Department, na ang namatay siya, overdose siya sa droga. Kasama niya noon, papunta doon si Lisa Aranita Marcos. At kasama niya rin ang kanyang misis. Ang kanyang misis na kalimutan ko first name. Basta ang apelyido ay Arroyo.
si Miss Arroyo Tantuco. Mrs. Arroyo Tantuco. Secretary kasi siya ni Lisa Marcos. Adik. Umamin din na adik. So ngayon, ano ngayon ang tingin kay Lisa? Ang secretary mo, adik. Ang asawa ng secretary mo ay adik. Ikaw naman, ano ka? Kakanta na lang tayo ng kanta ni Marcos Sison. Gotta be an addict. Down. An addict for your love. I was a street boy. And you were my best toy. Found it easy to annoy you. And you're different from the rest. I could be a classic. Gotta send it right away. Dang, 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 dang. Gotta be an addict. Yan bahutot, reverse psychology. Jonah May, bakit palaging binira ni Insurrecto si Marcoleta? Siguro inggit si Inso. Hindi, ganito lang. Galit kasi si Inso sa kanya kasi pagdating doon sa pinatawag ng Quadcom, congressman noon si Marcoleta, maraming tinanong si Marcoleta. Si Marcoleta, dinipinsan ko si Kainso doon. Ang kay Marcoleta na punto, yung nakalimutan ko ng isyo, no? Pero ang sinabi naman, tama naman ang sagot ni Kainso doon. Opinion lang ni Marcoleta yun. Okay. Dinipinsan ko si Enzo doon. Tama si Enzo doon. At si Marcoleta naman ay mali doon. Pero, wala tayong magagawa. Nanalo si Marcoleta. Ang pagpanalo niya, hindi lang yung basta-basta. Napakalaking boto. Number 5. Tapos, Kevin, attorney, bakit kaya takot si BBM magka-hair follicle drug test? Tanong mo kay BBM. Sniper Japan, common sense, guilty. Sniper Japan, sino bang sinasabi mo guilty? Si Aimee o si Makatang Tambay? Evening Sir Toto. Pinaliwanag ko nga na hindi mananalo si BBM. Bakit ngayon lang nagsalita si Aimee? Ay Benson 6. Ang argumento na yan, hindi po tatalab yan. Para sabihin mo na patunayan mo. Ang issue natin ay, totoo bang addict si BBM? Yan ang issue eh. Tapos ang sagot mo, bakit ngayon lang? Ay boss, kahit anong panahon pa lumabas ang katotohanan, wala pong batas na magsasabi na kung nahuli lang lumabas ang katotohanan, ay kagad-agad hindi natatanggapin ang katotohanan. Maaring nangyari ay hindi matatanggap pero katotohanan pa rin. But then the problem is, it is the truth. Pero kung batas lamang sa pag-delay o hindi delay, you are right. Under the rules of evidence, any evidence that is given in delay loses. Ano bang nawala sa kanya? It loses the presumption that it is true. Therefore, kung nawala yung presumption, pagpapalagay na totoo yun, may problema ngayon na nagpresenta ng ebidensya. Kailangan niya matinding iba pang ebidensya na itutulong doon sa kanyang kiniklaim na ebidensya ng delay para patunayan na totoo yan. And one of those evidence says that the person of the offeror can do is ipatunayan niya bakit hindi mailabas. Sir, takot ako, papatayin ako noon kung malabas. Okay, Aimee naman ang sagot niya. Sa sobrang haba, marami na sinubukan ko na siyang kausapin, ayaw pa rin ayaw. So wala na akong ibang choice. Kundi yun na lang. Sasabihin sa publiko. Kasi mas gusto ko na hindi na siya maging presidente at magpagaling siya. O gano'n naman sinabi ni Aimee. Umuwi na lang sila, bungit. Ading ko, mahal kita ading ko. Alagaan kita ading ko. Umuwi ka na, umalis ka na sa pwesto, hindi mahalaga yan. Mas mahalaga ang buhay mo, ading. O, di ba? So, yan ang sagot kung bakit matagal na. Matagal na, tapos ngayon lang sinabi. So, therefore, I hope na alam mo na ngayon, Benson, na yun pala, hindi pala lahat ng delay ay nawawala yung kinang o yung kisig ng ebidensya. Okay? Kevin 63, baka magbendalo sila. Sniper Japan Charity, what a shame. Sino bang na-shame si BBM? Benson FX, puro kwento, wala namang pinakitang video. Hindi mo na kailangan ng video kung ang kapatid mismo nagsasabi.
Ganun ang simple. Hindi lahat ng oras ay kailangan ng video. Ang tanong lang naman totoo ba o hindi? And the truth, there are other ways of proving the truth. Ang una sa rules of evidence, tingnan mo ang circumstance ng tao na nagsasabi. Pwede mo magagamit ang tinatawag naming judicial notice. The judicial notice of the relationship of siblings, of brother or sister, is that the sister or the brother is the last to destroy his brother or sister. And when that brother or sister already has spoken to destroy the sibling, then it must be the last remedy, the ultimate remedy. And if that is so, what is being sought is justice and help, because every sister or every brother loves her own or his own sister or brother. Ganun naman po yung Benson. Hindi naman paninira at ang hangarin. Magkakapatid sila eh. Do you think a sister or brother can afford to destroy another sibling just because of power? Hindi po kailangan ni Amy ang power kasi senador na siya ngayon. Ganun lang kasimple. Sabi niya, hindi tinatangkilik ng tao kasi bulok. Paninira bulok. Ay, ikaw lang po, opinion lang po yan, Benson. Ikaw lang may sabi dyan. Yung ibang tao, iba naman sinasabi. So, paramihan na lang ng tao to sa naniwala at hindi naniwala. So, RD official flag, BBM pa rin kami. I don't care kung BBM ka. But the only thing that I can say to the people who take sides as to the person, yung loyalista kung tawagin, loyalista kay Duterte, loyalista kay Tolpo, loyalista kay BBM, loyalista kay Gloria Macapagal Arroyo, yun po yung mga tao na sumisira sa bansa. Kasi kahit na si BBM nasadlak na sa klaro-klarong sitwasyon na adik siya, kakampihan mo pa rin. Ganun po ang mga taong loyalista. Benson 5X, hair follicle test dapat. Okay? Roman Felipe, baka ikaw ang adik. Ako raw ang adik. Benson, drug test tayo muna. Drug test muna Duterte. O nag-drug test na po yung mga Duterte. Panay negative. Ano pa? Live pa. Tapos si Digong, magpa 5 months nata ngayon. You know, March 11, April, May, June, July, August, September, October, November. 8, going into 9 months na. Hindi pa rin naghanap ng hindi namatay si Digong. Mamamatay si Digong kung adik siya kasi sa loob ng kulungan ay walang droga. Oh, yan ang katibayan na hindi siya adik. Rose, pero magpapadrug test yan, sigurado yan. Rose Oimatsu. Sir Toto from Japan po, I hope you stop na po mga ganyang allegations. Even here in Japan, we've been bullied. Low-class country ang Pilipinas po. I hope, I pray. Hindi, kailangan iharapin natin po yan, Rose. We have to face that. The only way for you to conquer your fears is to face your fears. Ganun na po. Ang Midone, marami naman talaga po nakakalam. Follicle must be done now. Benson 5X, bulok na akusasyon nyo kay BBM. Hindi po bulok. Paulit-ulit lang yan mangyari hanggat hindi niya hinaharap. The only way to conquer the fears about those allegations is for BBM to face those fears. Timar, by means of submitting himself to hair follicle test. Timar B, nagsalita ang walang buhok. Huwag yan, walang akong buhok. Okay daw. Cute no? Walang buhok pero salita. Miggy Elizondo, daming trolls dito ni Lisa. Para lang mga mag-negative comment, kawawa naman kayo. Mga walang dangal at mga bayaran. Kasama kayo sa pagnanakaw ng kabanang bayan. Hoy, mga trolls na bayaran. Parang kayo na rin nagnakaw sa kabanang bayan kasi dinidepensa nyo magnanakaw. Makatang tambay. Huwag po mag-reply sa mga trolls. 100 pesos yan. Ganun ba? Makapakatan. Okay lang yun. Opinion vlog. Takot sila magsampa ng kaso kay Amy kasi mabuking sila. Tama.
Puro haka-haka lang at paninira. At sabi nila, patunayan nyo, di magkaso kayo kung gusto nyo. Puchiming, mas mukha ka ng adik, tingnan mo sa salamin. Ah, sige, okay lang kung mukhang adik ako. What I know is I'm not. Roberto the King King. Mga troll ni BBM, puro sarado mga mata, ayaw sa katotohanan. So, Benson, 5X. Bye. Uy, huwag kang mag-bye kasi binayaran ka para mag-comment dito, Benson. Nako, huwag ka malis. Sabi ni Estelao Nongos, 7303. Hoy, hindi nagsasalita si Senator Amy kung wala siyang alam. Tama! At Boy Pitoy-Pitoy, mag-confirm, mag-hindi, kasuhan ni Amy kung totoo. Hindi si Amy kakaso. Bahala si BBM kumaso. Boy Pitoy-Pitoy, gusto lang ng Duterte mawala si Marcos. Bakit gusto rin ni Marcos mawala Duterte? Huwag po yun ganun. Kasi sa totoo lang, papiliin mo ako, mas pipili pa ako sa Duterte kumpara sa adik na kawatan pa. Di ba? Kay Duterte, mamamatay tao lang, may konting kawat din. Di ba? Albert Manzanero, 7011. Tanga, walang lakas ng loob ang tao kung walang alam. Kapatid yan, huwag tanga, kapatid. Lahat ng mga may alam sa katotohanan. Tanga, magkano budget sa'yo, kalbo, ni balita ko na laganap ang mga vlogger na gutom-gutom. Kabain ako po kanina po. Romel Bengson, iba ka talaga magpaliwanag, Dr. Toto. Causing completos recados. O tama, salamat. Kaya nga kung pwede ako mag-open ng law school dito sa online eh. Marami siguro attend. Just for the purpose of knowing. Wala lang ako maibigay na diploma. Kundi diploma ko lang. Toto Causing School of Law. Makatang Tambay, evening sir Toto. Makatang Tambay, bakit mukha iba yan format ng isang live po nyo na open ko pero ito rin ang topic. Ano po ngayon, ang StreamYard po, Makatang Tambay, ay dinalawa na nila, mayroon silang tinatawag na MARS. Ano yung MARS? Multi-aspect ratio. Meron akong wide format, at the same time, meron akong patayo na format. Yun ang ginawa ng StreamYard. Tapos, Moto TV, 1955. Tulog naman kayo mga takapagtanggol ni Bangag. Baka Squatter, BBM resign. Baka Squatter, I love you, Dr. Causing, BBM resign. Si Albert Manzanero, 7011, akala ko 711. Balahibo sa ilong mo. Balahibo, pwede pala. Sige. Yin yan bahutot. Na-trap na sila, attorney, dead end na. Bigsana Faramis, PBB, meaning Paldo, Bongbong, Magnanakaw, billion. Rosaminda Alfonso, hi po, good morning. Bigsana Faramis, BBM leader ng sindikato sa Pilipinas. Siya pasimuno ng panghuldap sa pera ng bayan. Arde 1001, laki ng bayad nito sa mga Duterte na pupuyat si Calvo. May bayad daw ako. Hoy, Sara, bigyan mo ako ng bayad. Ni 5, wala ka pang binigay sa akin. Kasi ikaw na benepisyo nito. Sabi ni RD, binabayaran mo raw ako. Jill Love. Tapos, Rolando the Divas, watching from Washington, D.C., USA. We asked Trump to intervene, not to our addict president. Amil Mutitalib, in PH, even honest people say, sige na lang, good, para mahumanda yon. That's how corruption becomes functional. Sabi ng Ilocano na tinatanong, payag ka ba na si BBM ay mag-political test? Pero yung Ilocano, fair. Sabi, okay ka ron. Okay na naman. Naisali, shout out. Ito. From Bahrain. Mary Jane Andrade. Idol, Ohio, Gusaymaso. Romel Bingson, once in for all. Para mawala ang agam-agam ng mga tao. Hair follicle test. Yan naman ang solusyon lang. Wala nang iba eh. Technocrats, dapat magtandim kayo ni Sir Jack Arguta. Ganun ba? Sige, titingnan ko yung ni Jack Arguta. Ang kanyang channel. Neil Ferry, Shura Client. Shout out po, Attorney Causing.
Valerie Serna. O yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga na po. At least na nag-lecture lang ako kung anong mga depensa sa libel. Kaya huwag kayong matakot kung meron kayong damdamin na gusto niyo sasabihin sa Facebook. Basta ang advice ko, kapag siniraan kayong puri, huwag kayong umiyak. Huwag na kayong kumaso ng libel. The best way to attack that is, or to defend yourself, is to say it also live on air. Kasi libre lang naman ang Facebook, libre lang naman ang TikTok, libre lang naman ang YouTube. Bakit kayo papatulong pa sa pamahalaan na kakaso-kaso? Di ba? Sabi ko nga kanina, mas marami ang naniniwala na totoo ang akusasyon kung ikaw ay nagkakaso. So with that, ladies and gentlemen, magandang umaga! BBM! Style Percy Lapid yun. Please don't forget to like. Please allow the replay. Huwag miskip ang ads. At please invite others to join our channel. At saka hindi pa nakapag-join, please join. And at the same time, subscribe. At saka kung may pera kayo konti, 75 pesos a month lang naman, mag-member po kayo sa channel ko para makatulong kayo sa akin. At ako'y magli-lecture mga timeless, yung walang hindi magsasawa, hindi mapapanis na mga lecture. Doon ko ilalagay. Maraming salamat po.